Pinalayas na parang asong ulol. Habang nagpapakasaya si Miguel sa piling ng kanyang sakiting kabit, nakaluhod si Andrea sa gitna ng bagyo. Basura ka! Walang kwentang asawa! Iyon ang huling sampal ng katotohanan. Akala nila, tinanggalan nila siya ng pakpak. Hindi nila alam. Pinalaya nila ang isang henyo. Paano kung ang basurang itinapon nila ang tanging pag-asa upang mabuhay ang taong pinakamamahal nila? Wala kang silbi, Andrea. You are just a burden to this family. At sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong parang laging pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga salitang yon ay parang mga talim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Malamig at walang bahid ang pag-aalinlangan. Ang tinig ni Miguel ay hindi man lamang nanginig. Tila ba ang 3 taon nilang pagsasama ay isang pahina lamang ng dyaryo na handa na niyang itapon sa basurahan. Sa sandaling iyon, si Andrea ay nakaluhod sa malamig na sahig ng silid ni Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay, na may mga kalyo na mula sa pag-aalaga sa biyenang may sakit, ay mahigpit na nakahawak sa isang basang-basahan. Amoy ng sabon at floor wax ang bumabalot sa kanya. Isang amoy na naging bahagi na ng kanyang pagkatao bilang isang asawang pambahay. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dulo ng kama ng matanda. Iniinda ang kirot sa kanyang likuran na dulot ng maghapong pagtatrabaho nang walang pahinga. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay isang simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Ngunit para sa lalaking nasa kanyang likuran, ang lahat ng ito ay wala lang. Tumigil ang mundo ni Andrea. Ang tubig sa timba sa kanyang tabi ay tila naging kasing lamig ng yelo nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng dial sa telepono ni Miguel sa kabilang silid. Hindi niya sinasadyang marinig ang boses ng kanyang asawa na biglang nagbago ang tono. Naging malambing, puno ng pag-aalaga at buhay na buhay. "Don't worry, sweetheart. Malapit na tayong magkasama. I'll make sure na aalis na ang pabigat dito sa bahay. Konting tiis na lang, Chloe." Ang bawat salita ay parang isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Naramdaman ni Andrea ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri. Ang basahang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag, lumilikha ng isang malambot at basang tunog sa sahig na tila isang huling hininga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung saan siya nagkulang. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit na luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng matinding hapdi na umaabot hanggang sa kanyang mga kalamnan. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay, maputla, nanginginig at tila pagod na sa buhay na pinili niya. Ito ba ang kapalit ng pagtalikod niya sa kanyang pangarap? Ito ba ang premyo ng pagiging asawang martir para sa utang na loob na hindi kailanman mababayaran? Sa gitna ng dilim at lamig ng mansyon, naramdaman ni Andrea ang isang matinding pangungulila. Ang mga alaala ng kanilang kasal, ang mga pangako sa ilalim ng dambana, ay tila mga anino na lamang na unti-unting nilalamon ng katotohanan. Bakit ang isang pusong tanging ang magmahal lang ang alam ay siya pang kailangang dumanas ng ganitong kalupit na pagtataksil? Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang tao ang hapdi bago ito tuluyang mabasag? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni Andrea. Maya-maya pa, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Miguel sa pasilyo ay tila mga martilyong tumatama sa sahig papalapit sa kanya. Kasunod nito ay ang marahas na pagbukas ng pinto ng mansyon na nagdala ng bugso ng hangin mula sa labas. Pumasok si Miguel na may akay-akay na isang babae. Ang babaeng iyon ay maputla, mukhang mahina, ngunit sa kabila nito ay may suot na mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nakaluhod na si Andrea. "Andrea, si Chloe. Dito muna siya titira sa kwarto mo." Malamig na utos ni Miguel
habang hindi man lamang tinitingnan ang asawa sa mga mata. Ang presensya ng ibang babae sa gitna ng kanilang tahanan ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa hangin. "Hi Andrea, I hope you don't mind sharing." Malambing ang boses ni Chloe, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ni Miguel, tila ipinapakita ang kanyang pag-aari sa lalaki. Doña Carmen, na kanina ay nakahiga lang, ay biglang nagkaroon ng sigla sa mukha. Inabot ng matanda ang kamay ni Chloe at hinalikan ito, isang pagtanggap na hindi kailanman naramdaman ni Andrea sa loob ng 3 taon. "Ito ang nararapat na manugang para sa anak ko, hindi ang isang katulad mong galing sa putik." Pambabastos ni Doña Carmen habang nakatingin ng matalim kay Andrea. Maya-maya pa, kinuha ni Miguel ang isang folder mula sa kanyang bag at marahas itong inilapag sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng mga papel na tumama sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan. "Sign it, Andrea. Annulment papers. Tapusin na natin itong drama na ito," sabi ni Miguel ng walang emosyon. Bago pa makasagot si Andrea, mabilis na lumapit si Doña Carmen sa drawer kung saan itinatago ni Andrea ang kanyang maliit na ipon mula sa mga sideline na pagtatahi. Kinuha ng matanda ang sobrang puno ng pera at ang isang maliit na alahas na naiwan ng ina ni Andrea. "Magnanakaw! Ninakaw mo ang hikaw ko kaya kukunin ko ito bilang pambayad," sigaw ni Doña Carmen habang ipinapakita ang hikaw na siya mismo ang nagtanim sa gamit ni Andrea kaninang umaga. Ang lahat ay tila isang planadong pagsalakay upang ubusin ang huling piraso ng dangal ni Andrea. Walang sinabi si Miguel. Wala siyang ginawa upang protektahan ang kanyang asawa. Sa halip tumalikod siya at inakay si Chloe paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang nila ay tila pagtapak-tapak sa durog na puso ni Andrea. Dahan-dahang tumayo si Andrea. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit ang kanyang likod ay pilit niyang itinutuwid. Binitawan niya ang singsing sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa salamin ay tila isang huling paalam na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Naglakad siya palabas ng mansyon, dala lamang ang kanyang sarili at ang basang damit na suot. Ang malakas na ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Hinuhugasan ng dumi, ngunit hindi ang sakit. Sa gitna ng dilim, habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balat, naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang pakiramdam, ang kalayaan, sa gitna ng pagkawasak. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumabay sa kanyang paglalakad. Ang ilaw nito ay tila isang matalim na titig sa kanyang likuran. Ang bawat patak ng ulan sa terminal ng bus ay tila mga luhang nagmula sa langit. Hinuhugasan ang alabok ng kahapon, ngunit hindi ang hapdi sa kaibuturan ng puso ni Andrea. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko na gawa sa malamig na bakal. Ang kanyang mga balikat ay nakasubsob at ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng kawalan na kanyang nararamdaman. Ang mga sasakyan ay dahan-dahang dumadaan sa kanyang harapan. Ang kanilang mga ilaw ay lumilikha ng malabong refleksyon sa basang kalsada, habang ang mga tao ay nagmamadaling sumilong, walang pakialam sa isang babaeng tila nawalan na ng direksyon sa buhay. Sa gitna ng kanyang pananahimik, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kalsada. "Andrea, iha? Ikaw ba yan? Bakit ka nandito sa gitna ng ganitong kalakas na ulan?" Ang boses ay pag-aari ni Lolo Isko, ang matandang pasyente na minsan nang nailigtas ni Andrea noong siya ay nag-aaral pa sa medisina at naging tapat na hardinero sa mansyon ng mga De La Vega. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala habang hawak ang isang luma at butas-butas na payong. Tumingala si Andrea. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod na pagod. Ngunit nang makita ang mabuting kalooban sa mga mata ng matanda, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang dibdib. "Lolo Isko," ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi, bago siya tuluyang napahagulgol sa balikat ng matanda.
Hindi siya tinanong ni Lolo Isko kung ano ang nangyari. Sapat na ang makita ang kanyang kalagayan upang maunawaan ang kalupitang dinanas niya sa kamay ng kanyang pamilya. Inakay siya ng matanda patungo sa isang lumang bus na biyaheng probinsya, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa munting tahanan ng kanyang yumaong ina, sa malayo at tahimik na bayan ng San Sebastian. Pagdating sa lumang bahay, sinalubong siya ng amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng mga alaala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng mga kwento ng kanyang kabataan, noong ang kanyang mga pangarap ay kasing taas pa ng mga bituin. Dahan-dahang lumapit si Andrea sa isang sulok ng silid, kung saan matatagpuan ang isang nakatagong bahagi ng sahig na gawa sa nara. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang isang maliit na siwang at inilabas ang isang kahon na puno ng alikabok. Habang dahan-dahang pinupunasan ang ibabaw ng kahon, ang puso ni Andrea ay tila muling tumitibok sa isang bagong ritmo. Sa loob nito ay nakahimlay ang kanyang plaque mula sa International na Medical Board, ang kanyang lisensya, at ang kanyang stethoscope na matagal nang hindi nagagamit. Ang nakasulat na pangalan na Dr. Elera ay tila nagniningning sa gitna ng dilim. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng stethoscope at sa sandaling iyon, ang kanyang mga luha ay tumigil. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Ang babaeng naging alipin ng pag-ibig at utang na loob ay wala na. Ang muling isinisilang ay ang henyo na si Dr. E, ang tagapagligtas na ang tanging utang na loob ay sa mga buhay na kanyang isasalba. 6 na buwan ang mabilis na lumipas sa katahimikan ng probinsya. Si Andrea ay naging isang liwanag sa munting bayan. Tahimik na nanggagamot ng walang hinihinging kapalit. Muling binubuo ang kanyang durog na pagkatao sa bawat ngiti ng mga pasyenteng kanyang natutulungan. Ngunit malayo sa kanyang kinaroroonan, sa gitna ng marangyang buhay sa Maynila, ang karma ay nagsisimula nang kumatok sa pintuan ng mansyon ng mga De La Vega. Sa loob ng isang sikat na botika, si Chloe ay abalang pumipili ng mga mamahaling pabango para sa kanyang nalalapit na kasal kay Miguel. Ngunit sa gitna ng kanyang pagngiti, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ipinagkait sa kanyang mga baga, at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng mga martilyo. Tila ba ang organong ito ay unti-unti nang sumusuko sa bigat ng mga kasalanang itinatago nito. Bumagsak ang botelya ng pabango sa sahig at kasabay ng pagkalat ng bango sa hangin ay ang pagbulagta ni Chloe habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat sa takot. Habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo upang tulungan siya, libu-libong kilometro ang layo, si Andrea ay dahan-dahang naguhugas ng kanyang mga kamay pagkatapos ng isang matagumpay na panggagamot. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot o lungkot. Alam niya na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuos at ang puso na nagnakaw ng kaligayahan ng iba ay nagsisimula nang sumuko sa sarili nitong kahinaan. Ang tanong na lamang ay, sino ang may kakayahang humawak ng buhay na unti-unti nang kumakawala? Sa isang maliit na klinika sa malayong bayan ng San Sebastian, ang sikat ng araw ay handahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga, nagbibigay ng isang mainit at banayad na liwanag sa loob ng silid. Si Andrea, na ngayon ay mas kilala ng mga taga rito bilang isang anghel ng pag-asa, ay nakatayo sa tabi ng isang maliit na bata na nahihirapang huminga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay namumula at nanginginig dahil sa matinding pagod sa paglilingkod sa mga taong walang utang na loob, ay ngayon ay kalmado at matatag. Hawak niya ang kanyang stethoscope ng may ibayong ingat. Dinadama ang mahina, ngunit mahalagang ritmo sa dibdib ng bata. Ang bawat tibok na kanyang naririnig ay tila isang himig ng tagumpay, isang patunay na ang kanyang kakayahan ay hindi kailanman nawala. Bagkus ay lalong nag-alab sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Huwag kang mag-alala, munting anak. Narito na ako.
Bulong ni Andrea sa wikang Tagalog na puno ng lambing habang pinupunasan ang pawis sa noo ng bata. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman sa mundo. Ang pagiging isang manggagamot ay hindi lamang isang propesyon para sa kanya. Ito ang kanyang hininga, ang kanyang kaluluwa na muling nabuhay matapos ang mahabang panahon ng pagkakabilanggo sa isang maling pag-ibig. Ang nangiti ng ina ng bata na puno ng pasasalamat at luha ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait na iniwan ng mansyon ng mga De La Vega. Habang namamayani ang kapayapaan sa buhay ni Andrea, sa gitna naman ng maingay at magulong lungsod ng Maynila, ang panganib ay tila isang madilim na ulap na lumulukob sa pamilya ni Miguel. Sa loob ng pinakamahal na ospital, ang tinig ni Miguel ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng galit at desperasyon. "I don't care about the cost. Just save her. Bakit wala kayong magawa? I have all the money you need, gawin niyo ang lahat." Sigaw niya sa mga doktor na nakayuko lamang. Sigaw niya sa hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin para kay Miguel habang pinagmamasdan si Chloe sa likod ng salamin. Nakakabit sa napakaraming makina na naglalabas ng tuloy-tuloy at matinis na tunog. Hudyat na ang kanyang puso ay unti-unti nang sumusuko. Sa isang sulok ng VIP lounge, si Doña Carmen ay nakaupo habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mamahaling alahas at ang perang ninakaw niya kay Andrea ay wala nang silbi sa harap ng kamatayan. Umiiyak ang matanda, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang babaeng pinili niyang ipalit sa kanyang tunay na asawa, ni Miguel. "Ano nang mangyayari, Miguel? Naubos na ang pera natin sa mga espesyalista, pero lahat sila ay tumatanggi," hikbi ng matanda, habang ang kanyang boses ay tila isang malat at mahinang bulong. Isang matandang doktor, ang pinakamahusay na espesyalista sa ospital, ang dahan-dahang lumapit kay Miguel. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong ekspresyon. "Mr. De La Vega, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ang kaso ni Chloe ay napakakomplikado. Ang kanyang puso ay masyadong mahina para sa isang ordinaryong operasyon. Iisa lamang ang taong may kakayahan at tapang na humawak ng ganitong uri ng operasyon sa buong Asya. Siya ang tinatawag naming Dr. E o Dr. Elra. Siya ay isang alamat sa larangan ng cardiothoracic surgery." Napatigil si Miguel. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. "Nasaan siya? Dalhin niyo ako sa kanya." Umiling ang doktor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng kasiguraduhan. Iyon ang problema. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. 3 taon na ang nakalilipas nang bigla siyang mawala sa mundo ng medisina nang walang paliwanag. Sinasabing tinalikuran na niya ang lahat para sa isang pribadong buhay. Kung hindi natin siya mahahanap sa loob ng 7 araw, kailangan na nating maghanda para sa pinakamasamang mangyayari kay Chloe. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang hatol. Si Miguel ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanyang kayabangan at kapangyarihan ay naglaho sa isang iglap, pinalitan ng isang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam na ang tanging multo na makakaligtas sa kanyang minamahal ay ang mismong babaeng itinapon niya sa gitna ng bagyo, ang babaeng ang mga kamay ay binaliwala niya. Ngunit ngayon ay siyang may hawak ng susi sa buhay at kamatayan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang assistant ni Miguel ang nagmamadaling pumasok sa silid. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng isang lumang record. Isang address ang dahan-dahang lumabas sa screen, isang lugar na napakalayo sa lungsod, isang lugar na hindi kailanman naisip ni Miguel na bibisitahin niya muli. Ang bawat letra ng address na yon ay tila mga anino ng nakaraan na unti-unting lumalabas sa dilim, naghihintay na harapin ang lalaking nag-akalang ang lahat ay mabibili ng pera.
Habang ang sasakyan ni Miguel ay humaharurot sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa probinsya, ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa magaspang na aspalto ay tila isang paalala ng bawat segundong nawawala para sa buhay ni Chloe. Hawak niya ang manibela ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan, habang ang kanyang mga mata ay pagod na pagod, ngunit puno ng isang uri ng desperasyon na tanging ang takot sa kamatayan ang makakapagbigay. Sa kanyang tabi ay ang isang bag na puno ng mga titulo ng lupa at mga blankong tseke, ang kanyang huling sandata upang makuha ang atensyon ng mailap na si Dr. E. Para kay Miguel, ang lahat sa mundong ito ay may katumbas na presyo at naniniwala siyang sapat na ang kanyang yaman upang mabili ang oras at galing ng sinumang doktor, kahit na ito pa ang tinaguriang alamat ng medisina. Isang maikling hudyat mula sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Ang isang voice message mula kay Chloe ay dahan-dahang tumugtog. Ang boses nito ay mahina, gumaralgal, at tila nagmumula sa kailaliman ng isang hukay. Miguel, huwag mo na akong hanapan ng lunas. Tanggap ko na ang aking kapalaran. Masaya ako na sa huling sandali ng aking buhay, ikaw ang nasa tabi ko. I'm sorry for being a burden. Ang bawat salita ni Chloe ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa budhi ni Miguel, lalong nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso at sa apak ng kanyang paa sa silinyador. Ang manipulasyon sa likod ng mga salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Pinalalabas ang lahat ng kanyang hiling na maging bayani sa harap ng babaeng pinili niyang mahalin. Samantala, sa tahimik na bayan ng San Sebastian, ang gabi ay payapa at ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Si Andrea ay nakaupo sa loob ng kanyang maliit na klinika, pinagmamasdan ng isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang katahimikan ay nabasag ng ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy ay gumawa ng isang mababang ugong, hudyat ng isang papasok na tawag mula sa Maynila. Ito ay si Maria, ang kanyang dating sekretary, na nanatiling tapat sa kanya sa loob ng maraming taon. Doktora, may isang lalaking nagngangalang Miguel de la Vega ang naghahanap sa inyo ng buong desperasyon. Nag-aalok siya ng bilyon-bilyon at handang ibigay ang lahat. Mahanap lang kayo. Alam ko ang address ninyo, ngunit hindi ko ito ibinigay nang wala kayong pahintulot. Ang boses ni Maria ay puno ng pag-aalala. Napatigil si Andrea, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa hawak na stethoscope. Ang pangalan ni Miguel ay tila isang dayuhan sa kanyang pandinig, isang anino mula sa nakaraang buhay na akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Naramdaman niya ang isang malamig na pagdaloy sa kanyang mga ugat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ngayon ay kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng yelo. Hayaan mo siyang pumunta rito, Maria. Handa na akong harapin ang multo ng aking nakaraan. Ang tugon ni Andrea sa wikang Tagalog na may kasamang awtoridad na tila isang reynang handa nang bumawi ng kanyang kaharian. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa madilim na aura na dala ni Miguel nang pumasok siya sa maliit na klinika. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang pagsalakay sa katahimikan ng lugar. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting coat, nakatalikod sa kanya at abala sa pag-aayos ng mga gamot. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay bumabalot sa babae, nagbibigay dito ng isang anyo na tila hindi makatotohanan. Dr. E? Dr. Elra? Ako si Miguel de la Vega. Narito ako upang magmakaawa para sa buhay ng aking mapapangasawa. Ibibigay ko ang lahat, kahit ang buong kumpanya ko. Operahan niyo lang siya.
Ang boses ni Miguel ay nanginginig. Ang kanyang kayabangan ay unti-unti nang natutunaw sa harap ng katahimikan ng doktor. Dahan-dahang huminto ang babae sa kanyang ginagawa. Ang bawat segundo ng kanyang pag-ikot ay tila tumatagal ng isang siglo sa paningin ni Miguel. Nang tuluyan na siyang humarap, ang hangin sa silid ay tila naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Miguel, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makita ang mukha ng babaeng itinapon niya sa gitna ng ulan, ang babaeng itinuring niyang walang silbi at basura. Si Andrea ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit o pait, kundi isang nakakamatay na katahimikan at profesionalismo. Ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Miguel. Ginagawa itong maliit at walang saysay. Mr. De La Vega, hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Minsan, ang kailangan mo ay hindi pera, kundi isang milagro na ikaw mismo ang sumira. Ang katahimikan sa loob ng maliit na klinika ay tila naging isang matalim na salamin na nagpapakita ng bawat bahid sa kaluluwa ni Miguel. Nakatayo siya doon, hindi makagalaw, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang Andrea na kilala niya ay ang babaeng laging nakayuko. Ang asawang, ang tanging mundo ay ang kusina at ang pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit ang babaeng nakatayo ngayon sa harap niya, sa ilalim ng liwanag ng umaga, ay may dalang awtoridad na tila isang pader na hindi niya kailanman kayang tibagin. Andrea? No. This can't be. Nagpapanggap ka lang. You're just a housewife. Paanong ikaw ang laging binabanggit na henyo ng mga doktor sa Maynila? Inimbento mo lang ang lahat ng ito para gantihan ako, hindi ba? Ang boses ni Miguel ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pagkalito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, sinusubukang pigilan ang pangangatog ng kanyang buong katawan habang ang katotohanan ay dahan-dahang sumasakal sa kanyang pagkatao. Hindi man lamang kumurap si Andrea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, kasing lamig ng bakal ng kanyang stethoscope. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng mga papel na tumama sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ni Miguel. Ipinakita niya ang kanyang lisensya, ang kanyang mga parangal mula sa ibang bansa, at ang gintong tatak ng International Medical Board na may pangalang Dr. Elera. I don't have to prove anything to you, Miguel. Ang lisensya ko ang nagsasalita para sa akin. Habang iniisip mo na wala akong silbi, ako ang taong lihim na gumagabay sa mga doktor na tumitingin sa ina mo. Tinalikuran ko ang lahat ng ito dahil naniwala ako sa pangako mong mamahalin mo ako. Pero ang pag-ibig mo ay kasing babaw lang pala ng perang ipinagmamalaki mo. Ang boses ni Andrea ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat na tila isang maso na dumudurog sa pagkatao ni Miguel. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Maria, ang matapat na sekretary ni Andrea. Tumingin siya kay Miguel ng may halong pandidiri. Mr. De La Vega, kung alam niyo lang, noong ma-stroke ang ina niyo 3 taon na ang nakalilipas, si Dr. Andrea ang tumawag sa lahat ng koneksyon niya sa Amerika para makuha ang pinakamagandang gamot. Siya ang dahilan kung bakit nakakalakad muli ang nanay niyo ngayon. Pero pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang isipin niyo na may kailangan kayong bayaran sa kanya. She sacrificed her name just to be your wife. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Miguel. Ang bawat sakripisyo ni Andrea, ang bawat gabing hindi ito natutulog upang masiguradong komportable ang kanyang ina, ay muling nagbalik sa kanyang gunita. Naramdaman ni Miguel ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang mga blankong tseke, at ang kanyang kapangyarihan bilang isang milyonaryo ay naging parang mga tuyong dahon na nilipad ng hangin. Bumagsak ang mga tuhod ni Miguel sa malamig na sahig ng klinika. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay tila isang pagsuko ng lahat ng kanyang dangal
Humagulgol siya ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding pagsisisi. Andrea, patawarin mo ako. Hindi ko alam. I was blind. Please, save Chloe. Gagawin ko ang lahat. Hahayaan ko kaming maghirap. Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko. Iligtas mo lang siya. Tumingin si Andrea sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdaman, kundi isang malalim na awa. Hindi pera ang kailangan ko, Miguel. Ang buhay ni Chloe ay nakasalalay sa isang desisyon. Kung gusto mong hawakan ko ang operasyong ito, may isang kondisyon ako. Napaangat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ano? Kahit ano, Andrea. Gusto kong dalhin mo rito ang ina mo. Gusto kong makita si Doña Carmen na lumuluhod sa harap ng lahat ng pasyente sa klinikang ito at humingi ng tawad sa bawat pambabastos, sa bawat pananakit, at sa pagnanakaw na ginawa niya sa akin. Ang buhay ng babaeng pinili niyo ay nakadepende sa paglunok niyo ng inyong sariling pride. Ang boses ni Andrea ay walang bahid ng pag-aalinlangan, tila isang huling hatol na hindi na maaaring mabago. Napatulala si Miguel. Alam niya kung gaano kataas ang pride ng kanyang ina. Ang hingan ito ng ganitong uri ng sakripisyo ay tila paghingi na rin ng kamatayan nito. Ngunit sa kabilang banda, ang buhay ni Chloe ay unti-unti nang nauubos. Ang katahimikan sa silid ay muling binalot ng isang nakakabininging tensyon, habang ang kapalaran ng tatlong tao ay nakasabit na lamang sa isang manipis na hibla ng pagsisisi. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga tuyong dahon na pilit kumakapit sa sanga ng isang punong wala ng buhay. Habang nakaluhod pa rin siya sa malamig na sahig ng klinika, sinubukan niyang abutin ang mga kamay ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pag-asa na baka sa huling pagkakataon ay makuha niya ang awa ng babaeng minsan niyang itinuring na pag-aari lamang. Andrea, alalahanin mo ang nakaraan natin. Alam kong nagkamali ako, pero minahal kita. Please, huwag mong hayaang mamatay si Chloe dahil sa galit mo sa amin. May natitira pa namang pagmamahal sa puso mo, hindi ba? Tumingin si Andrea kay Miguel nang may matinding awa. Ngunit hindi iyon ang awang hinahanap ng lalaki. Ito ay isang uri ng awa na nararamdaman ng isang tao para sa isang nilalang na hindi alam ang lalim ng sarili nitong kawalan. Dahan-dahang inialis ni Andrea ang kanyang kamay. Tila ba ang pagdampi ng balat ni Miguel ay nagdadala ng isang nakalalasong alaala. Ang kanyang paningin ay lalong lumamig at ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng semento nang magsimula siyang magsalita. Love, Miguel? Binabanggit mo ang salitang pag-ibig sa harap ko matapos ang lahat ng ginawa niyo? Akala mo ba ang pagluha niyo ngayon ay sapat na para burahin ang bawat gabing hindi ako makahinga sa tindi ng sakit? You don't know the half of it. Wala kang alam sa totoong halaga ng sakripisyong ibinigay ko sa inyo. Ang boses ni Andrea ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na matagal na niyang itinatago sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang naglakad si Andrea patungo sa kanyang lamesa at binuksan ang isang maliit na drawer. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang maputing tela. Sa harap ng nanlilisik at naguguluhan ng mga mata ni Miguel, dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng lamesa ang isang pares ng maliit na puting sapatos ng sanggol. Ang mga sapatos na yon, nagawa sa malambot na lana, ay tila isang sumpa na biglang nagpatahimik sa buong silid. 2 years ago, Miguel, noong sinabi mo sa aking may business trip ka sa Boracay habang ako ay naiwan sa mansyon ninyo. Noong gabing iyon, si Doña Carmen ay nagkunwaring inaatake sa puso dahil lamang sa gusto niyang ipahiya ako sa harap ng mga katulong. Pinilit niya akong buhatin siya mag-isa papunta sa sasakyan kahit alam niyang napakabigat niya. At sa gitna ng ulan, habang nararamdaman ko ang matinding hapdi sa aking puson,
Doon ko nalaman na may buhay pala sa loob ng sinapupunan ko. Iyang mga salita ni Andrea ay tila mga patak ng asido na tumatama sa budhi ni Miguel. Napatigil ang paghinga ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa maliit na sapatos. What? Anong sinasabi mo? I lost our child that night, Miguel. Nawalan ako ng anak dahil sa kalupitan ng ina mo at sa kawalan mo ng pakialam. Habang nag-iisa akong duguang nakahiga sa sahig ng banyo, habang sumisigaw ako para sa tulong na hindi dumating, ikaw ay abalang nagpapakasaya sa piling ni Chloe sa Boracay. Inilibing ko ang anak natin ng mag-isa. Wala kang alam dahil mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan ng ina mo kaysa sa akin. Kaya huwag mo akong tatanungin tungkol sa nakaraan dahil ang nakaraang iyon ay kasama ng nabaon sa lupa, kasama ng bata na hindi man lamang nakita ang liwanag ng mundo. Ang bawat hikbi ni Miguel ay tila sumasakal sa kanyang sariling hininga. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanyang ulo. Humagulgol siya ng mas malakas. Ang kanyang mga kamay ay itinabon niya sa kanyang mukha habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi na hindi na kailanman mabubura. Ang bawat tawa niya kasama si Chloe, ang bawat pambabaliwala niya kay Andrea ay tila mga multong sabay-sabay na sumusumbat sa kanya. Andrea, I'm so sorry. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, please. Ang boses ni Miguel ay halos hindi na lumalabas sa tindi ng sakit sa kanyang lalamunan. Tumingin si Andrea sa huling pagkakataon sa lalaking dati niyang minahal. Ang patawad ay para sa mga taong may nagawang pagkakamali. Miguel, pero ang ginawa niyo ay hindi pagkakamali. Iyon ay isang krimen laban sa puso ng isang babaeng tanging ang magmahal lang ang alam. Wala na tayong nakaraan at hinding-hindi magkakaroon ng hinaharap. Kung gusto mong mabuhay si Chloe, dalhin mo rito ang ina mo. Dahil iyon lang ang tanging paraan para mabayaran nyo, kahit konti, ang buhay na kinuha nyo sa akin. Dahan-dahang tumalikod si Andrea. Iniwan si Miguel na lugmok sa sahig. Yakap-yakap ang maliit na sapatos na tila ba ito ang huling alaala ng isang buhay na kailanman ay hindi na niya maibabalik. Ang katahimikan ng klinika ay muling nabalot ng isang nakabibinging pasakit. Habang ang anino ni Miguel ay tila unti-unting nilalamon ng dilim ng kanyang sariling pagsisisi. Umuwi si Miguel sa mansyon na may madilim at nakakatakot na aura. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila may dalang panganib. Nang makita niya si Doña Carmen na komportableng nakaupo sa sala habang umiinom ng tsa, biglang sumiklab ang lahat ng galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang lahat ng porselana sa ibabaw ng lamesa at marahas itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mga mamahaling plato ay tila sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Tumingin siya sa kanyang ina nang may matinding galit. Isang tingin na ngayon lang nakita ng matanda sa buong buhay nito. Ang bawat piraso ng porselanang nabasag sa sahig ng mansyon ay tila sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ng relasyon ni Miguel at ng kanyang ina. Nakatayo si Miguel sa gitna ng sala. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. Si Doña Carmen, na dati ay laging kampante sa kanyang trono, ay napilitang tumayo habang nanginginig ang mga kamay, hindi makapaniwala sa lupit ng tingin na ipinupukol sa kanya ng kanyang kaisa-isang anak. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan, Miguel. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinisira niya lang ang pamilya natin dahil gusto niyang maghiganti. Ang tinig ni Doña Carmen ay matining at puno ng pagkakaila. Ngunit sa likod nito ay bakas ang takot na baka tuluyan na siyang mawalan ng kontrol. Enough, ma! Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan niyo. Ang sigaw ni Miguel ay tila isang dagundong na nagpayanig sa buong silid. Namatay ang anak ko dahil sa inyo. Pinagtrabaho niyo siya na parang alipin habang ako ay wala rito. Paano niyo nagawang sakta ng babaeng tanging ang paglilingkod sa inyo ang inatupag? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng mansyon
At pumasok si Lolo Isko, ang matanda, na dati ay tahimik lamang na nag-aalaga ng hardin, ay tumayo ng matuwid sa harap ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at katotohanan. Totoo ang lahat ng sinabi ni Dr. Andrea. Sir Miguel, noong gabing iyon, nakita ko siyang duguan sa sahig. Tinangka kong tumulong, pero pinagbantaan ako ni Doña Carmen na tatanggalin sa trabaho at ipakukulong kung magsusumbong ako. Patawarin niyo ako sa aking kaduwagan. Ang pag-amin ni Lolo Isko ay tila isang huling pako sa krus para kay Doña Carmen. Napasandal ang matanda sa pader. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Wala na siyang mataguan. Wala na siyang kakampi. At sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa ospital. Si Chloe ay muling inatake sa puso at ang kanyang mga organo ay nagsisimula ng bumigay. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabawas sa pag-asa ni Miguel. Ma, listen to me. Ang boses ni Miguel ay naging malamig at puno ng determinasyon. Kung gusto mong mabuhay ang babaeng pinapaboran mo, kung ayaw mong mamatay si Chloe at kamuhian kita habang buhay, gagawin mo ang gusto ni Andrea. Sasama ka sa akin sa klinika at luluhod ka sa harap niya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang papunta sa San Sebastian ay kasing bigat ng isang kabaong. Pagdating nila sa klinika, maraming pasyente ang naroon, mga simpleng tao na tinitingala si Andrea bilang kanilang tagapagligtas. Ang pagpasok ni Doña Carmen na nakasuot ng kanyang mamahaling alahas at seda ay tila isang malaking insulto sa payak na lugar na yon. Ngunit nang makita niya si Andrea na nakatayo sa gitna, may dalang aura ng isang reynang hindi na matitibag. Naramdaman ng matanda ang isang matinding kahihiyan. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga tao, dahan-dahang ibinaba ni Doña Carmen ang kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na dahan-dahang tumama sa malamig at sementadong sahig ay tila ang pinakamalakas na tunog na narinig ni Miguel sa buong buhay niya. Ang kayabangan ng isang Doña Carmen ay tuluyan ng nadurog. Patawarin mo ako, Andrea. Nagkasala ako sa iyo at sa anak niyo ni Miguel. Patawarin mo ako. Ang boses ng matanda ay basag at puno ng hikbi. Habang nakatungo sa paanan ng babaeng dati, ay itinuturing niyang basura. Tiningnan ni Andrea ang nakaluhod na matanda. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tanging isang malalim na katahimikan. Hindi niya pinatayo ang matanda agad. Hinayaan niyang maramdaman nito ang lamig ng sahig na dati ay ipinaramdam nito sa kakanya. Ang pagluhod niyo ay hindi maibabalik ang anak ko, Doña Carmen. Pero sapat na itong pambayad para sa buhay ni Chloe. Miguel, ihanda ang ambulansya. Dadalhin natin siya sa Maynila. Ako ang hahawak ng operasyon. Nang mailipat si Chloe sa operating room ng pinakamalaking ospital, ang tensyon ay tila kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok. Bago pa man lagyan ng maskara ni Andrea ang kanyang mukha, dahan-dahang nagmulat ng mata si Chloe mula sa kanyang pagkakahiga. Hinawakan niya ang dulo ng gown ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tila may gustong ipagtapat. Inilapit ni Andrea ang kanyang tenga sa labi ng pasyente. Ang ibinulong ni Chloe ay tila isang malamig na hangin na nagpatigil sa kamay ni Andrea na may hawak na scalpel. Ang mga salitang yun ay hindi lamang tungkol sa sakit ng puso, kundi tungkol sa isang lihim na maaaring magpabago muli sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Tumingin si Andrea sa mga mata ni Chloe at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang bagay na mas malalim pa sa pagtataksil. Sa loob ng operating room, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ng mga naroon. Ang tanging naririnig ay ang tuloy-tuloy at matinis na tunog mula sa heart monitor na nagsisilbing tanging patunay na ang buhay ni Chloe ay nakasabit pa sa isang manipis na hibla. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng silid ay tila nagdaragdag sa tensyong namamayani. Si Andrea
na ngayon ay ang tanyag na si Dr. Elra ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay mapanuri sa likod ng kanyang surgical mask. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay minaliit at itinuring na pambahay lamang, ay ngayon ay balot ng sterile gloves, handa ng humawak ng buhay at kamatayan. Bago pa man tuluyang lamunin ng anesthesia ang kamalayan ni Chloe, hinawakan niya ang dulo ng surgical gown ni Andrea. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-uyam na ngiti, ay ngayon ay nananalig at puno ng takot. Ang kanyang tinig ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon nang bumulong siya. Alam kong papatayin mo ako. Gawin mo na. I deserve it anyway matapos ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Tiningnan ni Andrea ang babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang kaaway na sumira sa kanyang pamilya, kundi isang pasyenteng naghihingalo. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at puno ng awtoridad habang sumasagot siya sa wikang Tagalog. Narito ako para iligtas ang isang pasyente, hindi para manghusga o pumatay. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa dulo ng isang scalpel, Chloe. Matulog ka na. Nang tuluyan ng mawalan ng malay si Chloe, nagsimula ang operasyon. Ang bawat galaw ni Andrea ay tila isang sining. Mabilis, maingat, at puno ng katumpakan. Ang tinaguriang Bantay Vang ay muling nagpakita ng gilas. Sa kalagitnaan ng operasyon, ang monitor ay biglang nagbago ang ritmo. Ang linya ay nagsimulang maging malikot at ang matinis na tunog ay naging mas mabilis. Hudyat na ang blood pressure ni Chloe ay biglang bumagsak. Ang tensyon sa loob ng silid ay lalong tumindi. Ang mga nurse at assistant surgeons ay napatingin kay Andrea. Naghihintay ng utos sa gitna ng panganib. Ibalik ang ritmo. Handa ang pamatay sunog ng puso. Ang malamig na utos ni Andrea habang hindi man lamang nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa gitna ng krisis na yon, ang kanyang isip ay tila isang lawa na walang alon. Sa labas ng operating room, si Miguel ay nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang walang tigil ang kanyang pagbulong ng mga dasal. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang habambuhay na parusa para sa kanya. Ang takot na baka ito na ang huling sandali ni Chloe at ang takot na baka gamitin ni Andrea ang pagkakataong ito para maghiganti ay unti-unting dumudurog sa kanyang katinoan. Sa dulo ng 5 oras na pakikipaglaban sa kamatayan, ang monitor ay muling naglabas ng isang regular at matatag na ritmo. Ang bawat tibok ng puso ni Chloe sa screen ay tila isang himig ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong operating room. Dahan-dahang ibinaba ni Andrea ang kanyang mga kagamitan. Ang pawis sa kanyang noo ay pinunasan ng isang nurse, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Tagumpay ang operasyon. Nailigtas niya ang babaeng kumuha ng kanyang asawa at naging dahilan ng pagkawala ng kanyang anak. Dahan-dahang lumabas si Andrea mula sa operating room. Ang tunog ng automatikong pinto na bumubukas ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang labanan. Agad na tumayo si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pangamba. Nilapitan niya si Andrea, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Isang distansyang binuo ng 3 taon ng kasinungalingan at sakit. Andrea, kumusta siya? Is she going to make it? Ang boses ni Miguel ay basag. Puno ng desperasyong marinig ang sagot na magliligtas sa kanyang budhi. Dahan-dahang tinanggal ni Andrea ang kanyang maskara. Inilalantad ang kanyang mukha na pagod, ngunit puno ng dignidad. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mga mata, isang titig na walang bahid ng pag-ibig o galit, kundi isang malalim na pagbaliwala. Ligtas na siya, Miguel. Nailigtas ko ang puso niya, pero ang sayo, wala nang doktor ang makakagawa niyan. Tapos na ang operasyon, at kasama nito, tapos na rin ang huling utang ko sa pamilya ninyo. Mula sa araw na ito, hindi niyo na ako muling makikita. Tinalikuran ni Andrea si Miguel ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo sa pasilyo ng ospital ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat.
Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng malamig na pasilyo. Hawak ang katotohanang nailigtas nga ang buhay ni Chloe. Ngunit habang buhay naman niyang nawala ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang parusang walang katapusan. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid ng paggaling ay tila isang mabigat na pasanin para kay Chloe. Sa gitna ng malabong paningin at ang panghihina ng kanyang buong katawan, ang una niyang nakita ay ang puting chart na nakasabit sa paanan ng kanyang kama. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, ay nakasulat sa malalaking letra ang pangalan ng doktor na nagdugtong sa kanyang hiram na buhay, Dr. Elara. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Nagpapaalala na ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon ay utang niya sa babaeng sinubukan niyang wasakin. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi, hindi lamang dahil sa sariwang sugat sa kanyang dibdib, kundi dahil sa bigat ng konsensya na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Pumasok si Miguel sa silid, ngunit ang kanyang mga hakbang ay wala ng sigla. Nilapitan niya si Chloe at hinawakan ang kamay nito, ngunit ang dati ay kuryente ng pananabik ay napalitan na ng isang nakabibinging distansya. Sa tuwing titingnan ni Miguel ang mukha ni Chloe, hindi ang kanilang hinaharap ang kanyang nakikita, kundi ang imahe ni Andrea na duguang nakahiga sa sahig ng banyo at ang maliit na puting sapatos ng sanggol na hindi man lamang nakita ang liwanag. Ang bawat salita ng paglalambing na sinusubukan niyang bitawan ay tila nagiging abo sa kanyang bibig. Ang pag-ibig na inaakala nilang matatag ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unti nang tinatangay ng alon ng katotohanan. Sa kabilang bahagi ng mansyon ng mga De La Vega, ang karma ay tuluyan ng naningil dahil sa labis na kahihiyan sa harap ng maraming tao sa klinika at ang matinding galit na hindi na mailabas. Si Doña Carmen ay nakaranas ng isang banayad na stroke. Ang matandang reyna na dati ay napakatalim ng dila ay ngayon ay nakaratay. Ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay hindi na maigalaw at ang kanyang pagsasalita ay naging isang malabong ungol na lamang. Ang dila na dati ay ginamit niya upang hamakin at saktan si Andrea ay ngayon ay tila naging isang mabigat na bato sa loob ng kanyang bibig. Ang katahimikan na sumapit sa kanya ay ang mismong katahimikang ipinataw niya kay Andrea sa loob ng 3 taon. Habang ang lahat ay nagkakagulo sa loob ng ospital, si Andrea ay dahan-dahang naglalakad patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagtatapon ng isang mabigat na baluti. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw sa kanyang balat. Isang pakiramdam na kay tagal niyang hindi naramdaman. Ngunit bago pa man siya makasampa sa kanyang sasakyan, isang boses ang muling tumawag sa kanya. Isang boses na puno ng pagmamakaawa at pagsisisi. "Andrea, hintay please!" Si Miguel ay humahangos na tumatakbo patungo sa kanya. Muling bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod. Tila ba ito na lamang ang tanging posisyon na alam niya sa harap ng babaeng sinaktan niya. "I realize everything now. Chloe, she means nothing compared to what we had. Please, let's start over. I will make it up to you. Ibibigay ko ang lahat. Hinding-hindi na kita sasaktan muli. Mahal kita, Andrea. Mahal na mahal kita." Dahan-dahang humarap si Andrea. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman maiintindihan ni Miguel. Walang galit sa kanyang mga mata. Tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na nagtatanong ng direksyon. "Miguel, ang pusong winasak mo ay hindi kailanman mabubuo ng parehong mga kamay na dumurog dito. Binuhay ko si Chloe dahil iyon ang tungkulin ko bilang doktor at dahil iyon ang huling pambayad ko sa pamilya ninyo. Ngunit ang pag-ibig ko para sa iyo ay matagal na ring nabaon kasama ng anak nating kinuha niyo sa akin." Dahan-dahang inalis ni Andrea ang pagkakahawak ni Miguel sa kanyang mga binti
Isang kilos na puno ng dignidad at pinalidad. Huwag mong hanapin ang wala na, Miguel. Hayaan mo akong mabuhay para sa sarili ko. Gaya ng pagpili mo sa sarili mo noong mga panahong kailangan kita. Tapos na tayo. Sumakay si Andrea sa kanyang sasakyan at dahan-dahang pinaandar ito paalis. Mula sa kanyang side mirror, nakita niya si Miguel na naiwang mag-isa sa gitna ng malawak na parking lot, isang maliit na anino sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim. Habang papalayo siya sa ospital at sa lahat ng alaala ng pasakit, ang araw ay nagsisimulang sumikat sa abot-tanaw. Ang bawat sinag nito ay tila isang pangako ng bagong simula. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga si Andrea ng malalim at malaya, habang ang kanyang sariling puso ay tumitibok ng may bagong lakas at layunin. Wala na ang gintong hawla, wala na ang mga kadena ng utang na loob. Ang tanging natitira ay ang daan patungo sa sarili niyang kaligayahan. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng sakit sa buhangin. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Vega, ang katahimikan ay naging isang permanenteng bisita. Wala na ang ingay ng mga piging, wala na ang matataas na boses ng pag-uutos. Ang bawat sulok ng bahay ay tila binabalot ng isang malamig na hininga ng nakaraan. Si Miguel ay nakaupo sa kanyang madilim na opisina, hawak ang isang baso ng alak, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, malapit sa kanyang mga kamay, ay naroon pa rin ang maliit na puting sapatos ng sanggol, isang munting paalala ng buhay na hindi niya pinangalagaan. Sa kabilang silid, si Chloe ay nakatayo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang puso, na ngayon ay malakas na tumitibok dahil sa galing ni Andrea, ay tila isang mabigat na pasanin sa bawat araw. Ang pag-ibig na inaakala niyang magbibigay sa kanya ng lahat ng yaman ay naging isang tuyong sanga na wala ng dahon. Ang distansya sa pagitan nila ni Miguel ay hindi na kayang tawirin ng anumang salita. Sila ay 2 estranghero na nakatira sa ilalim ng iisang bubong, pinagbubuklod lamang ng parehong bigat ng konsensya. Samantala, si Doña Carmen ay nananatiling nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana nang walang kibo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi na kailanman mabibitawan. At ang kanyang mga kamay na dati ay mapanakit ay ngayon ay wala ng lakas kahit humawak ng isang kutsara. Ito ang kanilang naging buhay, isang marangyang kulungan kung saan ang bawat tibok ng puso ay isang paalala ng kanilang mga pagkakamali. Malayo sa lungsod, sa isang maringal na bulwagan sa ibang bansa, ang palakpakan ng mga tao ay tila isang masayang awitin na pumupuno sa hangin. Si Andrea ay nakatayo sa entablado, suot ang isang asul na gown na tila kulay ng kalangitan matapos ang bagyo. Tinatanggap niya ang parangal bilang isa sa pinakamahuhusay na siruhano sa buong mundo. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi nagmumula sa gintong tropeo, kundi sa kapayapaang namamayani sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang nangiti ay puno ng tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Andrea sa isang tahimik na hardin. Tumingala siya sa malawak na kalangitan kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita. Sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang kanyang sariling puso, ang pusong winasak, muling binuo, at ngayon ay tumitibok ng malaya at matatag. Napatawad na niya ang nakaraan. Ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Napatawad na niya si Miguel at ang kanyang ina. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat si Andrea sa isang buhay na walang anumang kadena. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay isang uri ng kayamanan
na hindi kailanman maibibigay ng anumang pamilya o yaman. Natutunan ni Andrea na ang pinakamahalagang operasyong ginawa niya ay hindi ang pag-aayos ng puso ni Chloe, kundi ang paghihilom ng sarili niyang sugat. Ang bawat hapdi at luha ay naging bahagi ng kanyang lakas. Sa kanyang muling paghakbang pasulong, bitbit niya ang isang mahalagang aral na nais niyang iwan sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa maling tao o sa dami ng sakripisyong ibinibigay niya para sa mga hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na lakas ay nasa tapang na bitawan ang mga bagay na dumudurog sa iyong pagkatao at ang pagkakaroon ng paninindigan na bumangon muli kahit gaano pa kadilim ang pinagdaanan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang hawla. Ito ay dapat na maging pakpak na tutulong sa iyo upang lumipad patungo sa pinakamataas na bersyon ng iyong sarili. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, huminga ng malalim si Andrea. Isang hininga ng kalayaan, isang hininga ng pag-asa. Wala na ang anino ng kahapon, tanging ang ningning ng isang bagong umaga ang naghihintay sa kanya. Ang kwento ng kanyang pasakit ay natapos na, at ang kwento ng kanyang sariling tagumpay ay nagsisimula pa lamang. Ang dating asawang martir ay ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling tadhana, nakatayo ng matatag, malaya, at punong-puno ng pag-ibig, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niyang buhay na minsan nang itinapon, ngunit ngayon ay rurok na ng ningning.